one type of sequence is arithmetic sequence. And arithmetic sequence is a sequence in which constant is added to the previous term to get the next term. So meron kang i-add na ah, isang number sa lahat ng mga terms para makuha mo yung susunod na term. So continuous yon. The constant is called the common difference. So yung ina-add natin, say for example, meron tayong sequence na 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So dito sa ating sequence, marirecognize nyo na merong ina-add na 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Kaya nakukuha natin yung mga sumusunod na term. So as long as we add 2, continuous yung ating sequence. At itong 2 na ito na ina-add natin, ito yung tinatawag nating common difference. Or denoted as D. So tandaan natin yung mga letters na gagamitin natin sa ating arithmetic sequence. So ganun lang kasimple. Ang arithmetic sequence ay sequence na kung saan meron silang common difference. May ina-add na common difference sa bawat sa previous term para makuha yung mga next terms. So, okay, let's give other examples. So, example, meron tayong sequence na 4, 7, 10, 13, 16, so on. So, kung tatanungin ko kayo, ano ang common difference ng ating sequence na 4, 7, 10, 13, 16? So, meron ba? Si 4 ay naging 7. Paano natin makukuha ang common difference? We subtract yung naunang term dun sa previous term. So, for example, itong 7. 7 minus 4 is equal to 3. Sunod natin, 10 minus 7. So, 3 ang sagot. 13 minus 10, 3. So, kung papansinin natin, pare-parehas yan. So, ito yung ating common difference. So, makukuha yung common difference ng ating arithmetic sequence kung pinag-subtract natin yung naunang term doon sa previous term. So, naintindihan ba natin kung paano kunin ang common difference? So, other example, paano naman pag descending order? So, for example, 10, 8, 6, 4, 2, okay, so on. So, ano ang common difference? Ano ang ina-add sa bawat sa previous term kaya nakukuha yung susunod na term? So, kagaya ng sinabi ko, i-minus natin yung naunang term doon sa previous term. I-minus natin yung naunang term doon sa previous term. So, 8 minus 10. Hindi 10 minus 8. Kasi magkakamali tayo sa common difference. Dahil ang 8 minus 10 at 10 minus 8 ay hindi parehas. So, 8 minus 10 is equal to negative 2. So, 6, 8 minus 6, 6 minus 8 is equal to negative 2. And ganun din, 4 minus 6 is equal to negative 2. So, ang common difference ng ating sequence na ito ay negative 2. So, yan ang ating common difference. So, proceed tayo sa susunod na term. Alam ko naintindihan nyo na yung arithmetic sequence. So, ito ay sequence na kung saan meron silang common difference. And that common difference, kapag ina-add mo dun sa previous term, nakukuha yung next term. Yun ay
Kaya sa tinawag na common dahil iisang number lang yung in-add natin. Okay, so proceed tayo sa ating formula. Paano natin makukuha yung nth term ng ating sequence? So, uh, meron tayong sequence na 15, 25, 35, 45, 55, and so on. So, ito yung ating sequence. So, meron tayong tinatawag na first term. So, ang first term natin, ito ay i-indicate natin as a sub 1. So, ito yung a sub 2 natin, a sub 2, a sub 3, at yung mga susunod na term, kung hahanapin, kung hanapin mo yung pinakadulong term, siya ang tatawagin natin na a sub n. Kaya kung anong term yung gusto mong hanapin. So, in this, yung susunod natin na topic is yung finding the nth term of the sequence. So, merong ibinigay na formula para makuha natin yung nth term. So, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d, quantity d. So, ito po ang ating equation para mahanap natin yung nth term, kaya yung kung pang-ilang term yung number na yun dun sa sequence, kahit hindi natin ilista lahat yung sequence. Kasi kung itutuloy-tuloy nyo yan, masyadong matagal. Paano pag tinanong ko, ano ang 100 term, yung pang 100 term? So kung ililista mo lahat yan, masyadong matagal. But using this formula, you can answer it kahit hindi mo ilista lahat ng mga terms sa ating sequence. So, kunin muna natin kung paano nakuha itong formula. How did they derive dito sa ating formula na a sub n, tapos a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 d, quantity d. So, balik tayo ulit dito sa ating term, sa ating sequence. So, kung papansinin natin, yung a sub 1 natin, nakuha siya, so 15. Tapos, yung a sub 2, ano nangyari sa a sub 2? 15, nag-plus siya ng 10. Yung a sub 3, 15 plus, ilang 10 yung ipinalas natin dito sa 35 para, ilang 10 yung ipapas mo sa 15 para maging 35, dalawang 10. So, 2 times 10. Next, a sub 4 is equal to 15 plus, ilang 10 ang i-add mo sa 15 para maging 45? 3, 10. So, kung titingnan natin, may nabubuong pattern. May nabubuong formula sa ginagawa natin. So, dito, 15 plus 4 times 10 para maging 55 yung ating fifth term. So, kung papansinin natin, tignan nyo yung ating equation. Meron tayong consistent o kaya yung common sa lahat ng mga nangyayari dito. Kagaya nitong 15. At alam natin na si 15, siya ang a sub 1. Siya ang first term. So, ito ay hindi siya nababago. Hindi siya natatanggal doon sa ating ginagawang pattern. So, at kung titignan nyo naman dito, kagaya nito si 2, at pansinin nyo dito si 3, si 3, 4, si 4, 5. So, binabawasan natin ng isa yung nth term dito at nilalagay natin dito sa ating, ito yung minumultiply natin sa ating common difference. So, tanda natin, ang common difference dito ay 10, 10, 10. So, ibig sabihin, yung a sub n natin, makukuha natin yan
kapag ipinlas natin si a sub 1 plus yung n dito, n minus 1, imumultiply natin sa ating common difference. Kaya nabuo yung equation o dito na-derive yung ating equation na a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d or the common difference. So, subukan natin yung ating formula gamit itong equation na ito. Okay, so a sub n. So, dito na lang tayo. Gamitin natin itong sequence na ito. So, hahanapin natin si a sub 8. So, si 8th term. Okay, kung ililista natin yan kung sino si a sub 8, kung mag-plus tayo ng 10, susunod dito ay si 65 plus 10, 75 plus 10 ay 85. Kailangan ang lumabas na sagot kay a sub 8 ay 85. So, gagamitin natin yung formula a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times the common difference. So, ang a sub 8 natin, ang a sub 1 natin dito, lagi yung first term, 15, plus, ano yung n natin? Ang n natin ay 8. So, dito, 8 minus 1 times, what is the common difference? Common difference natin ay 10. So, makukuha natin yan pag pinag-minus natin ito dun sa previous term. So, yung naunang term, i-minus natin sa previous term. 25 minus 15 is equal to 10. So, times 10. 15 plus 8 minus 1 is 7 times 10. So, 7 times 10, 15, 70. So, 70 plus 15 is 85. So, 85, siya yun. Okay, so naintindihan nyo kung paano gagamitin yung ating equation. So, yan ang paggamit sa ating equation. So, magbibigay pa ako ng isa pang example. Okay, paano naman kapag, kagaya ng sinasabi ko, paano pag a sub 100 o kaya 101? Hahanapin natin yung pang 101, 101st term. Sorry. 101st term. Ano kaya yung ano natin? So, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, a sub 101 is equal to a sub 1. Ang a sub 1 natin ay 15 plus 101 minus 1 times 10. Okay, so 15 plus 101 minus 1 is 100 times 10. 15 plus 100 times 10 is 1,000. And 1,000 plus 15 is 1,015. So, ang ating pang 101st term ay 1,015. So, kung ililista mo yan isa-isa, mag-plus ka ng 10 hanggang sa umabot ka sa pang 101 term, ang ibig sabihin nito, ito ang makukuha mo, si 115. So, nagawa ang formula para ma-shortcut natin yung pagkuha ng yung mga napakalayong nth term natin. So, sana'y nakuha nyo yan. So, ang ating a sub 101 or 101st term ay walang iba kundi ang 1,015. So, magbigay tayo naman ng another example, yung descending order, pababang order. So, say for example, 20, 15, 10, 5, 0,
so on. So, ang a sub 1 natin, walang iba kundi si 20. So, ang common difference natin, i-check natin kung ito ba ay arithmetic nga. I-subtract natin yung naunang term dun sa i-subtract natin yung naunang term dun sa previous term. So, 15 minus 20 is equal to negative 5. So, ganun din. 10 minus 15 is equal to negative 5. 5 minus 10 is equal to negative 5. 0 minus 5 is equal to negative 5. So, ang ating common difference, walang iba kundi negative 5. So, D is equal to negative 5. A sub 1 is equal to 20. Okay. Tapos, next is, hahanapin natin si 7th term. So, A sub 7. Hanapin natin si A sub 7 or ang ating 7th term ng ating sequence. So, kagaya ng dati, gagamit tayo ng formula A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times the common difference D. So, ang n natin is 7. A sub 7. Hahanapin natin si A sub 7 or the 7th term. So, ang A sub 1 natin ay 20. Yun yung first term. Plus, n minus 1, ano yung n natin? 7 minus 1. At ang ating D, walang iba kundi si negative 5. So, 20 plus 7 minus 1 is 6 times negative 5. So, 20 plus 6 times negative 5 is negative 30. And 20 plus negative 30, so hindi sila parehas ng sign, kaya isubtract natin. At ang difference, walang iba kundi negative kasi mas malaki yung 30. Kaya negative 10. So, ang ating A sub 7 or the 7th term is walang iba kundi ang negative 10. Kasi kung i-check natin dito, yung susunod na term, pag nag-minus 5 tayo, susunod is negative 5. Susunod ay si negative 10. So, tama yung ating sequence. Yung pang 7th term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay walang iba kundi si negative 10. So, sana naintindihan nyo yung ating sequence, itong arithmetic sequence. So, ganito lang siya pagkuha. So, magbibigay ako ng ibang example using the formula. So, what if kung binigay ang nth term at hahanapin natin ang first term, given ang ating binigay yung nth term natin, so kung ano yung pang ilang term siya, at binigay yung common difference, ang hahanapin naman natin ay yung ating first term. So, for example, ang ating nth term ay walang iba kundi si 80. Ating a sub n is equal to 80. At ang ating common difference ay 2. So, ang ating D ay 2. Ngayon, find a sub 1. Ano ang first term ng ating sequence? So, meron tayong common difference. Meron na si a sub n. Dun sa sequence, alam natin si a sub n, hinahanap natin, or sorry, yung a sub n, sabihin na lang natin si a sub pang 33 na term. A sub 33 natin, okay, so yung a sub 33, so given si a sub 33,
Si A sub 33 is 80. At ang difference, common difference ay 2. So, hanapin natin si A sub 1. So, alam natin na ang pang 33, pang 33rd term ay walang iba kundi si 80. So, somewhere else, nandito siya, 80. Pero ang hinahanap kasi natin, yung nasa pinakauna, yung first term, si A sub 1. Paano natin yun hahanapin? Gagamitin pa rin natin yung ating formula na A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times d. So, ang A sub n natin walang iba kundi si 80. 80. Tapos, ang ating A sub 1, ito yung hinahanap natin. A sub 1 plus, ano yung n natin? Si 80 ay pang 33, kaya 33 minus 1 times, ang common difference natin ay walang iba kundi 2. So, 80 is equal to A sub 1 plus 33 minus 1. 33 minus 1 is 32 times 2. So, 80 is equal to A sub 1 plus 32 minus 32 times 2, sorry, is 64. So, si 64, para maiwan si A sub 1, i-transpose natin siya dun sa kabilang side ng ating equality. So, 80, since positive siya dito, magiging negative. Minus 64 is equal to A sub 1. So, 80 minus 64 is equal to 16. So, ang A sub 1 natin ay walang iba kundi 16. So, nahanap natin yung first term. So, ang ating first term dito sa problem na ito, walang iba kundi si 16. So, yan. Naintindihan nyo ba? So, finding the first term. So, gagamitin natin, pwede natin gamitin itong mga terms na ito. Pwede natin gamitin yung equation na ito. Kailangan alam nyo kung paano i-substitute yung ating mga given numbers para masagutan natin yung mga hinahanap natin. So, balik rin natin yung ating problem. So, kung ang hahanapin naman natin is si D, given yung first term, so ang ating first term, ay ang A sub 1 natin is si 16. So, ang hanapin natin ay si D. Okay, alam na natin dun sa equation, alam na natin yung sagot dito ay 2. Pero patunayan natin na ang sagot ay 2 gamit yung ating equation. So, tanggalin na muna natin ito. Balik tayo dun sa ating equation. A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 times the common difference. So, ang A sub n natin, alam na natin ulit si 80. At ang A sub 1 natin, alam na natin na si 16 plus, at si A sub n natin, alam natin na pang 33 siya, minus 1. At ang nawawala ay si D. So, isulat lang natin siya as D dahil malalaman din natin mamaya kung ano yung value niya. Okay, so simplify. 80 is equal to 16 plus 33 minus 1 is 32D. So, 32D. Ilipat natin si 16 dun sa kabilang side ng ating equality. 80. Positive siya, kaya kailangan maging negative siya dito sa kabila. 32D. So, 80 minus 16 is 64. 32D. So, para matanggal si 32, kailangan nating mag-divide ng 32 both sides of the equation. So, 64 divided by 32, cancel na ito. So, si D is equal to, 64 divided by 32 is equal to 2. So, tama yung ating sequence. Okay, so naiintindihan nyo? So, yan lang muna. God bless.